Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Ialay manawitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay manawitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumay rin. Mga kapanalig, ating papurihan at pasalamatan ng Diyos sa pagtitipon niya sa atin sa banal na Eucharistia. At hilingin din natin sa Espiritu ng Diyos na tayo ay Kanyang patuloy na liwanagan at bigyan ng biyaya ng pananampalataya upang sa gayon ay patuloy tayong magtiwala sa habag at pagpapala ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa misang ito, ialay din natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan,
sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy matutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng biyaya mong kautusan. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin, nananalig kang tapat. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nung tayo po ay tumanggap ng mga tanda ng pagmamahal mula sa ating mga kapamilya, sa inyong asawa, sa inyong kasintahan,
sa inyong mga kaibigan. Tumanggap kayo ng chocolates, roses, iba't ibang mga regalo, pagpapakain, no? Iba't ibang pagpapahayag ng pagmamahal. Tanda na tayo ay mayroong nagmamahal sa ating lahat. Nung nakaraang 2 araw pa lamang ito, no? Nung Valentine's Day. At sa 2 araw mula ngayon, tayo muli ay tatanggap ng tanda. Sapagkat sa darating na Miyerkules, tatanggap tayo ng tanda. Tanda ng ating pagkilala sa harap ng Diyos kung sino tayo. Tanda ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Tayo ay magpapalagay ng abo sa ating mga noo o sa ating ulo upang maging tagapagpaalala sa atin na tayo ay dapat na lumapit sa Diyos sapagkat tayo ay mahal ng Diyos. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang mga tandang ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay dapat na maging bukas sa diwa nito at kahulugan. Kaya nga tayo humingi ng tanda, hindi para mapatunayan lang, kung hindi upang magpaalala sa atin ano ang ibinibigay ng mga tandang ito sa buhay natin. Nabanggit ko ito mga kapanalig sapagkat sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga bashers, no? Pariseyo, no? Mga eskriba, no? Alam niyo naman ang buhay nila. Hanapan ng pagkakamali ang ating Panginoon. Hanapan ng pagpapatunay ng pruweba bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito. Alam niyo, sa buhay natin, hindi naman siguro masama maghanap ng mga tandang ito, no? Hindi man siguro masama na hanapin ano ba yung pruweba. Ngayon, lalo tigit sa panahon na ito, na meron tayong tinatawag na resibo, no? Di yun yung makabagong pagpapangalan doon sa pagpapatunay, no? Di ba sabi natin, ano ba resibo mo, no? Ano ba patunay mo, no? Kapag may resibo ka, may karapatan ka magsalita, no? Kapag may resibo ka, pwede mo ihayag ang katotohanan kasi may resibo ka, no? Pero sa ating Panginoong Jesucristo, no? Heto na yung resibo. Heto na yung patunay. Pero itong mga taong ito na mga Pariseyo ay hindi nila makita ang ipinapahayag ng ating Panginoon, yung ginagawa ng ating Panginoon. Dahil sarado ang isip at puso nila kay Jesus. Ayaw nilang tanggapin si Jesus. Yan ang problema, mga kapanalig. Kapag ayaw mo yung isang tao, kahit ano pang pagpapaliwanag ang gawin ng taong ito, kahit na anong gawin ng taong ito, ang lagi nating iisipin, mali ang kanyang ginagawa. Di ba? Nakaranas na tayo ng ganito maklaseng tao na ayaw sa atin, kaya ano man ang mabuting gawin mo, ay hindi nila tatanggapin. Para sa kanila, mali yung ginagawa mo. Hindi tama ang ginagawa mo. Karanasan natin iyan. Kasi nga, sarado ang isip at puso nila sa iyo. Ayaw nila sa iyo. Kaya, lagi sila naghahanap, ano ba ang patunay mo? Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang maibibigay mo? Sa ating Panginoon, heto, no? Ang mga Pariseyo, nakikipagtalo pa sa ating Panginoon. Nakita na nila yung ginawa ng ating Panginoon. Nagpapagaling ng mga may sakit, mahusay sa pagpapahayag ng mabuting balita, mahusay sa pagpapaalala at interpretasyon sa mga batas ng mga Hudyo, nagpapalayas ng mga demonyo, nakikisalamuha sa mga makasalanan,
Napakaraming mga ginawa ang ating Panginoon na mga tanda na ang Diyos ay nasa presensya nila. Pero wala pa rin sa kanila ito. Bakit? Dahil sa kanilang inggit, no? At pagiging sakim sa posisyon. Di ba? Yan po yung problema sa atin. Halimbawa, no? Sa buhay ng simbahan, ano? Sa atin po, no? Kapag ayaw natin yung taong namumuno sa atin, ay talagang hindi natin tatanggapin niya. Lalo tigit, kung magaling ang tagapamuno, marami sa mga ideyas na mga magaganda, no? At ikaw na matagal na sa simbahan, ay hanggang dito na lang ang level ng iyong ginagawa. No? Kaya, kapag may pumasok na mahusay, magaling, no? May maibibigay na pag-unlad sa simbahan, tatanggihan natin. Kasi lumalabas ang ating mga insecurities. No? Ang usapan nga namin mga leaders, ano? Dapat ang mga leaders, walang insecurities. No? Hindi dapat insecure ang isang leader. Kasi kapag insecure ang leader at may pumasok na mga bagong pwedeng mamuno, ay talagang ibabash niya yan. No? Hindi niya tatanggapin iyan. No? Katulad ng mga Pharisee at Escriba, akala nila sila na'y magaling. Sila na'y mahusay sa simbahan. No? Sila na'y magaling sa interpretasyon ng batas at ng mga tradisyon. Pero may dumating na napakagaling ang ating Panginoong Hesus. Hindi nila matanggap ito. Kaya, lagi nilang binabash ang ating Panginoong Hesus at hinahanapan lagi ng tanda mula sa langit. Pero ano ginawa ng ating Panginoon? Napakaganda ng disposisyon ng ating Panginoon. Una, napabuntong hininga na lang siya. No? Ay, nako, parang gano'n sinasabi niya. Ginawa ko na ang lahat. Ipinakita ko na sa inyong lahat. Pero hindi nyo pa rin matanggap. No? Napabuntong hininga na lang. Ano? Katulad natin, di ba? Kapag tayo laging paalala sa ating mga anak, ano? At hindi nila ginagawa yung gusto nating gawin, no? Mga pinapayo natin. No? Kahit ano pa yung the best na advice ang pwede mo gawin at hindi nila ginawa, no? Napapabuntong hininga ka na lang. Hay, nako, no? Wala na, no? Pero, ano magagawa ng ating Panginoong Hesus? Sabi nga niya, hindi siya magpapakita na anumang tanda. Iniwan niya sila. No? Umalis na lang. Ba? Yan yung magandang attitude din ng ating Panginoong Hesus, no? Nagbuntong hininga at pangalawa, umalis na lang. Kasi kahit na ano pa pakikipagtalo ang gawin mo sa mga Pharisee at Escriba, wala namang mangyayari. No? Masasayang lang yung energy mo, masasayang lang yung araw mo, imbes na ikaw makagawa ng magaganda pa. No? Makikipagtalo ka pa ba? Uubusin mo ba yung araw mo para sa kanya? Hindi na. Stay away from them. No? Umalis ka na lang. No? Manahimik ka na. Huwag ka na lang mag-comment. Ano? Di ba? Huwag ka yung huwag ka laging yung papatol. No? Sa ating Panginoon, hindi niya pinapatulan itong mga Pharisee at Escriba. No? Magandang paalala din sa atin iyan. Kung may mga taong inggit sa iyo, insecure sa iyo, dahil magagandang ginagawa mo, no? At ikaw ay binabash, huwag ka nalang pumatol. No? Huwag kang papatol. No? Huwag kang papatol. Umalis ka at ipagpatuloy mo ang magaganda mong ginagawa. Katulad ng ating Panginoon, iniwan niya mga Pariseyo, sumakay sa bangka, tumawid sa ibang ibayo para magpahayag ng mabuting balita. Di ba? Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, sana po ito po'y maging paalala sa ating lahat na ang tanda na hinihiling natin sa ating Panginoon ay magbunga ng lalim ng ating pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay bunga ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa araw-araw ng ating buhay, magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag hingi ng tanda. No?
Maglaglag ka ng rosas, ako ay pupunta dito, no? At maglaglag ka ng kung ano-ano man, ay ito yung gagawin ko. Lagi tayo humihingi ng tanda. Pero wala na ibang tandang ibibigay sa atin. Heto na si Jesus. Sa banal na Eucharistia, mga kapanalig. Ibinibigay ang kanyang salita sa bawat isa sa atin at ibinibigay ang kanyang buhay. Mamaya magkukomunyon ulit tayo. Yan ay tanda ng kanyang banal na presensya sa atin. No? The real presence, no? ng ating Panginoon sa ating buhay, na tayo patuloy niyang kasakasama sa ating paglalakbay sa mundong ito. Kaya mga kapanalig, no? Sa misang ito, ating pong hilingin at patuloy na hilingin sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang banal na Espiritu, na tayo lumago sa pananampalataya at patuloy na magtiwala sa bawat hamon at mga paghihirap, struggles natin, mga problema pinagdadaanan natin. Nandiyan ang ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya at sumunod sa Kanya. Amen. Bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa mga taong may tunay na pusong naghahanap sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat na nagbabalik loob sa Kanya ng may kababaang loob at nagsisising puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito bagahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, no ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya kinalinga ng mahal na birhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang makamay upang magwakas ng kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, dahil ang tubos mong tunay. Sa kaming tanan, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Francisco ng Assisi na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Taglaya ating pananampalataya, tumawag tayo sa ating Ama, sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa.
Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mo laging manabik na pagsaluhan ang kalubong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, inaanyayahan ng lahat sa pagtanggap ng abo ngayong Miyerkules ng Abo sa February 18. Ang mga misa po natin dito sa Radyo Veritas ay 6 a.m., 12 noon at 6 p.m. Sama-sama tayo magsimula ng Kwaresma. Sa mga nais mag-alay para sa misa, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, local number 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589. At hanapin lamang si Miss Renny Jose o si Miss Ali Nahe at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Salamat po. At hindi po personal ko po kayo inaanyayahan na dumalaw at magsimba sa St. Francis Church, Shaw Boulevard, Mandaluyong. Dahil ngayong taon na ito ay itinalaga ni Pope Leo
na taon ni San Francisco ng Assisi, Special Jubilee of St. Francis of Assisi. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-800 death anniversary ni San Francisco ng Assisi. At kayo po ay tumanggap ng plenary indulgence sa St. Francis Church. Kaya sana po makita-kita po tayo sa St. Francis Church, Shaw Boulevard, Mandaluyong. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa panalangin at pagbabasbas sa lahat ng mga may sakit. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyong lahat ng mga may sakit, physical man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ni mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ng lahat ng mga may sakit, ang mga may cancer at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa batot, atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, ang mga may sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. O Diyos, hipuin mo po sila at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin anumang sakit na kanilang pinagdaraanan. Sa lahat na may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kami maging instrumento na iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay at pag-alaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio, Ipanalangin mo San kami. Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig na ialay na natin ang banal na misa, humayo kayo at manalig kay Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos. Suyunin ang talan at mundong isigaw pag-ibig niyang taon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro